Magandang araw po sa inyong lahat. At katulad ng dati, saan magpanig kayo ng Pinas naroroon o sa sulok man ng mundo, muling sumaatin po ang pagpapala para sa araw na ito. At meron din ako simpreng munting pananaw sa nangyari kahapon na investigasyon sa hearing ni Senator Bato de la Rosa. Yung tungkol sa dokumento na pa social media na alam naman natin kay Marlica nga ito, sa kanya nag-umpisa. At dito sa hearing na ito, kasama na rin tinalakay yung tungkol dun sa nasa 13 billion na halaga ng shabu na nasabat dyan sa Batangas. Tapos naging 9 billion ang kinalabasan. Pero natutok yung unang karamihan dun sa investigasyon sa tungkol dun sa PDEA leak. Yung dokumento nga na operation sanang gagawin nun sa paghuli sa sining mga personalities na sangkot doon. Nilantad ito nung dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Pero doon ako na-focus doon sa maraming mga judgment ng mga mismong sa mga DDS na rin ang galing na yun daw investigasyon ni Senator Bato. Mukhang kinakampihan si Pangulong Bongbong Marcos. At si Marlica nga napatanong na rin kaagad-agad. Ang bilis nga ng hato. Baka raw nabayaran ni Madam Lisa. At meron din namang mga nagko-commit na mahina raw, hindi maganda yung naging pagtatanong. Kasi nga, mukhang hinahanap nila yung galing ng mga pagtatanong at angas na ginagawa sa investigasyon na katulad ng ginawa ni Senator Tulfo sa PCSO, sa chairman na si Mel Robles. Diba, yung mga nakagugulagulantang at kamanghamangang mga pagtama sa luto na sa isang buwan nakakadalawang sunod, 5. Yan. Parang hinahanap nila doon yung mga paraan ng pag-imbestiga ni Senator Bato sa hearing na yun. Parang nakulangan sila. Pero siyempre bago muna tayo tuloy ang pumalaot sa masinsinang talakayan natin ito, subscribe muna sa Muntikong Himpilan Makatang Tambay. At pakilike mo na rin. Yung munting kalimbang, but-butin mo na. Para kung sakali may upload na naman tayo, nakapanapanabik at amazing din. Lagi mo na itong makapanood. Okay, thank you. At doon nga sa hearing na yun, may mga negatibo pa rin nga tayo na mga comment na wag na raw iboto si Senator Bato. Kahit inendorse ito ni dating Pangulong Duterte, wag na raw iboto dahil nga mukhang naging bias ang kanyang investigasyon na yun. Nakulaan nga sila na parang ang gusto nilang mangyari, makita nila na idin si dating Pangulong Marcos sa investigasyon na ito. Natutuo yung talagang sa paggamit nito ng pinagbabawal na gamot. Parang yun ang gusto nilang kunin dito. Pero in fairness talaga sa ating kay Senator Bato, talaga namang hindi pare-pareho ang paraan ng pag-imbestiga ng bawat tao o kahit sa kanilang mga senador. Kung ito yung paraan ni Senator Bato, tingnan natin, in total hindi pa naman tapos yung investigasyon, di ba may next hearing pa. Kung nakulangan tayo ngayon, anong malay natin? Sa susunod makompleto na. Ang binibigyang punto ko rito, huwag natin siyang hatulan dahil naging ganun yung paraan niya na pag-iimbestiga. Hindi ba yun lang naman ang talagang gusto nating malaman? Na kaya mag-imbestiga kung halimbawa totoo yung tinatawag na PDEA leak. At saka itong tungkol nga sa nasabat na shabu kung yung by lihitim o gawa-gawa lamang o muro-muro. So, yun ang gusto nating malaman dito. At may isa na nga tayong pinagpapasalamat at sa investigasyon na ito na kung hindi nga ginawa ito, hindi natin mapapatunayan o mapapalitaw. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, hindi naman porke may ganun kaagad na umpisa, bias na kaagad siya. Si Senator Bato. Tingnan natin yung naging paraan ni
ni Senator Tulfo, ni Rapi Tulfo. Di ba ang angas ng mga bukas niya kaagad sa pag-imbestiga kay Mil Robles sa chairman ng PCC. Angas na angas, di ba ang tapang? Talagang sinusupalpal niya kaagad na talagang wala pa mang hindi pa man humahaba yung investigasyon. Parang itinuturing na niya kaagad na may kasalanan ito. Guilty kaagad ito, na may sablay ito. Pero anong naging tint nito? Anong naging ending ng investigasyon na ito? Wala. Niluto yung luto. At di natin alam kung sinong kumain at nabusog pagkatapos maluto ng luto. O diba? Pero angas na angas niya mag-imbestiga. Nakikita natin ito. O tapos nga ngayon, parang mukhang pinaghahanapan natin si Senator Bato na parang malamya yung kanyang mga pag-imbestiga, medyo kulang. Parang hindi natin talaga nagugustuhan, parang gano'n. May kanya-kanyang paraan eh. At ang isang mahalaga na gusto ko ritong bigyan din at ipakita sa inyo na nalantad sa atin. Na kung hindi nga pinagbigyan niya investigasyon na ito, hindi natin malalaman. Itong tungkol dun sa PDEA, yung pagiging lihitimo nung dokumento na yun na lumabas, yung inilabas ni Maharlika. Ito, papakinggan natin to. Itong vlogger na ito, may sarili siya ditong panangga at siyempre alam naman natin ito tagapagtanggol ng administrasyon. Di alam na natin ang gusto namin itong mangyari at makita. Pinipilit niya siyempre kuna ng mga kulang at pagkakamali. Expect na natin yun. Pero ang napakahalaga dito, sinasabi ko na kung walang investigasyon na ito, hindi natin maikumpara yung mga sinagawa rin naman na pagsusuri ng mga ibang vlogger na nakakaintindi tungkol dito. Lalo na siyempre mga abogadong vlogger, siyempre alam nila yung pagiging lihitimo ng isang dokumento o hindi. At katulad nga itong vlogger nito, pakinggan niyo ito. Ito pa, nakakatawa to. Pareho March 11 na. Wala na yung March 10. Oh, nasa na yung March 10? See? March 11, 2012. March 11, 2012. O, kailan ba talaga nangyari? March 10 o March 11? Also, mga kotsero, nasaan ang stamp na na-receive ng kanya mga bosto? Wala. Pinipilit niyang pabulaanan yung dalawang papel na yun na pinakita niya, yung inilabas nun sa social media ni Maharlika. Na ang kailangan daw, kung talagang yun ay official na dokumento ng PDEA, ay tatlong bagay siya na pinakita na dapat naroroon sa papel na yun. Unang-una, yung control number, sabi niya. Pangalawa, yung signatura. At pangatlo, dapat daw ay may stamp na totoong na-receive nung agent na gumawa nung report na yun. Yun ang mga sinabi niya. Pero, mas naging kapanipaniwala dito at mas nagbilib ako na ito ang totoo talaga. Nung si Senator Bato, mismo ang sumuri ng papel na ito. At sa tingin ko, ito talaga ang totoo. Ano rin natin? Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng puncher. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may puncher at pinutukapi. So, meaning, ito ay lumang dokumento na, kasi may butas alangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha yan. Gagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Doon ako mas naniniwala. Itong vlogger na ito, pinipiling niya kasing dipinsahan na sinungaling o hindi totoo yung dokumentong lumabas na yung PDEA leak. Lumabas na dokumento na itinatanggi ng PDEA na mayroon talaga sila nun. Yun ang gustong palabasin ito. Pero yung naging pagsusuri na ni Senator Bato dun sa dokumento,
Ang totoo nung ito unang tinalakay ng vlogger na ito at mukhang sa kanya rin ako naniwala. Siyempre, abogado siya, alam niya yung mga proseso ng bawat isang papilis. O, tama naman yung kanya, di ba? Sabi niya, unofficial lang isang dokumento kung walang control numbers, walang signatura. At saka yung stamp nga kung totoong natanggap ng boss nung PDEA agent na gumawa nun. Yun ang unang basa niya nung unang papel nung ilabas ito ni Maharlika. Pero ngayon dito na sa Senado ito iniimbestigahan. Ito yung napuna ni Senator Bato at dito ako mas naniniwala. Siyempre kung sino man yung gumawa nito o yung naglabas nitong dokumento na ito, wala rin sa isip yun na masasama sa kanyang pagphotocopy na yung butas nga pa lang yun, isang magiging palatandaan na ito talaga ay file. Nakapile talaga ito dun sa office ng PDEA. Yun ang talagang ipapaniwala mo rito sa lumabas na investigasyon na ito ni Senator Bato. At yun ang gusto kong ipakita sa inyo. Kung halimbawa kami man kayo nakulangan sa mga ibang mga pagtatanong niya o sa mga iba pa niyang mga isinagot o sa kanyang mga naging pagtatanong o mga resource person niya. Ito sa huling pagkakataong ito nagkaroon ako ng paniwala sa kanya na talagang lihitimo talaga yung dokumentong yun, yung PDEA leak na yun. Sa totoo lang katulad nitong vlogger na ito, pinipilit niyang pabulaan na kahit daw ngayon pwede mo raw gawin yun at butasan. Pero yung bagay na napansin ni Senator Bato na yun, wala sa isip din itong vlogger na ito nung yan sinusuri pa lang niya, nung una pa lang. Bagkus ang tinitingnan niya yung mga pangunahing dapat makita sa isang papilis o isang dokumento. Yung mga control numbers, signatura, at saka yung stamp kung yun natanggap nga ng boss ng PDEA ang agent na gumawa nito. Pero itong nakita na ito ni Senator Bato sa hearing, mahirap itong pabulaanan. Hindi nito pwedeng lokot-lokotin lamang o kaya gamot-gamutin lamang ng dunong niya. Nasasabi niya, ngayon pwede rin naman gawing butas yun. At tapos ipotocopy. O hindi ba? Parang ngayon lang din niya naisip na, o nga pala, yun, isang patunay na talagang nakapile yun, nakahanay, nakasalansan. Hindi ba kung kahit man tayo, pamilyar din sa atin yung ganoon. Kung nakapile yan sa isang album, di ba may butas ngayon at doon nakaklip yan mga papilis na, o yung may mga kasamang mga papilman yan doon, mga kung ano-ano pa man, na may kinalaman sa ganong mga operation. Sa susunod na hearing, alam nating mayroon pa, tingnan natin, huwag nating hatulan kaagad ng maagap si Senator Bato. At saka isa pa, huwag natin sabihin na si Senator Bato ay babalimbing o kaya ay babaliktad kay Pangulong Duterte. Tandaan natin, wala pa sa guni-guni ni Ronald Bato de la Rosa na magiging Pangulo si Duterte. Tao na ito ni Duterte. Magkasama na sila. At tapat ito talaga kay Duterte, hindi pa ito presidente. Yun ang dapat nating tandaan. Huwag nating sabihin na porque hindi tayo nakontento doon sa kanyang unang-unang pasada ng investigasyon tungkol dito. Yan, sabihin na natin na hindi natin susuportahan si Senator Bato kahit pa ito inendorso ni dating Pangulong Duterte. Tingnan natin yung totoong dahil at kalalabasan totoo kung ang karapat dapat pang mahusay mag-imbestiga katulad ni ginawa ni Senator Rapi Tulfo, katulad ng pamamaraan ni Senator Ronald de la Rosa.